Wow, that was so surprised the day wake up morning and see the snow. It was actually so beautiful and peaceful. But then I realized that I need to clean my car, and actually scary to drive in this condition. So Hannah is going to work now. Talagang namumuti sa ganda ang Czech Republic. Kaya lang hindi safe mag-drive pag mga itong kaibahan sa Czech Republic at saka sa England. Yung snow sa Czech Republic, talagang snow, hindi natutunaw. Sa England tunaw kaagad pag-apak. Nag-i-skid yung sakyan. Kaya dito sa Czech Republic nagpapalit kaagad kami ng tire. Ayan. Ganda. Okay. So back home. Ready to school? Yeah. It's snowing outside. Heavy snow last night. Proper snow. It's snowing. Now you use your winter shoes properly. Okay, close it. Wow. Wow. Okay. Time to school. Sobrang lamig. Pero maganda din itong pagka-snow. Kasi hindi siya yung wet snow. Sa England, wet snow yung matutunaw kaagad. Proper real snow like in England. I mean, not like England. In England, it's like, ew. Like, you know. Yeah. It's like, ew. Oh, okay. Last year it was snowing a bit. Then it became, you didn't even allow us to play with it at school. Okay, make sure you don't wet your gloves, Pinkay. Your gloves is not waterproof. There we go. At biglang umaraw. Ito maganda rito sa Czech Republic. Kasi yung snow, talagang medyo may kakapalan. Yan. At matagal na. Tanghali na. 12 noon na. Pero hindi natutunaw yung snow. Sa Manchester, nag-i-snow din doon. Pero isang oras lang, tunaw na yung snow. Pero dito may kaibahan. Kaya maganda maglakad, oh. Tingnan mo.
So, gamit ng aking winter shoes. Okay, susunduin ko si Sofia sa school. At bago yan, ay pick-upin muna natin yung dyaryo ni Mamingka. Late ngayon yung delivery ng kanyang newspaper. Basa oh, nabasa. Yun. Siguro pag winter time, late yung delivery. Lalo na pag may snow. Kasi mag-isang linggo na, late yung delivery ng newspaper. Tanghali na. So tingnan natin, bisitahin natin yung garden ni Mamingka. Dito kasi sa bahay ngayon. Again, dalawa lang kami ni Mamingka. Si Helen, si Milan, si Hannah na sa work. Ito. Ay. Yun. Ganda talaga rito. Ganda. So, yung mga punong kahoy, wala na talagang dahon. Ito. Pangalanan nyo nga to. Nakalimutan kong pangalan ng punong kahoy na to eh. Hindi na lalagas yung dahon. Parang nagbabrown lang siya. Pero hindi gaano siyang nahulog. Tsaka ito. Ito maganda lagyan ng Christmas tree. Pero palagay ko nga lalagyan nila ng Christmas tree ito. Tingnan natin kung kasi first time ko ngayon dito sa Czech Republic ng November papunta ng December. Nakapagbakasyon kami rito noong December 2019 bago mag pandemic. 2018-2019 dito kami nagpasko noon. Malala ko. So yun, ganda. So tara, bisitahin natin si Sofia sa school. Kasi may araw na maaga yung out ni Sofia sa school. Tapos yung antay niya ng bus is 1 hour and 30 minutes. So pinipick up ko siya. Kasi nga ayaw kong magantay siya sa Opava ng 1 hour and 30 minutes. At ayaw ko yung paggalagala siya sa town center. So lalo na yung bata hindi pa kabisado yung town center. So pag may day siya na maaga siyang lumalabas sa school, pinipick up ko siya. Pero magbabas ako kasi yung sasakyan gamit ni Hannah sa trabaho. Okay? So pagpag muna tayo kasi dumidikit yung snow. Pasok mo tayo sa bahay at i-deliver ang newspaper ni Mamingka. Tingnan natin. Yun. Dito sa loob ng bahay. Maganda rito kasi naka-on yung heating. Centralized ang heating. Hindi na sila gumagamit ng kahoy dito o nung coal. Kasi nga yung bahay centralized heating na. Pero marami pa rin mga bahay dito sa Czech Republic, lalo na mga kapitbahay ni Ana, na gumagamit pa rin ng kahoy o yung coal. Kasi nga, pag ipa-insulate mo yung bahay at ipa-centralized heating mo yung bahay, mahal. Dati, 5 years ago, talagang ang bahay na ito ay gumagamit pa sila ng kahoy at saka charcoal. Isang dump truck na kahoy yung in-order ni Hannah rito at saka isang dump truck na charcoal o yung coal sa loob ng isang winter yon. So yearly. Pero ngayon maganda na, hindi na matrabaho kasi nga centralized heating. Ganon din ang kinalabasan kasi nga yung salip na bibili ka ng kahoy at saka yung coal, yun na lang ang binabayad mo sa kuryente. Pero at least bawas trabaho kasi pag yung kahoy dinideliver, ibabagsak pero ikaw yung magsisibak. Similar ng tigasibak dito nun. At saka i-deliver nila yung coal pero ikaw magpapasok ng coal sa loob ng bahay. Naranasan ko yun. Kasi dinideliver nila yun pag yung autumn.
So, nakapagbakasyon ako rito noon ng autumn at isang dump truck yung dineliver na coal. Talagang ako at si Hana ang nagpala para ipasok yung coal sa silay. Papasok dun sa bintana. Kasi nung araw na yon nasa work si Milan. So, ako at si Hana ang bumira. Kaya sabi ko kay Hana, pag ito yearly, mahirap pala talaga. Yun nga, at sabi nga ni Milan, sinabi mo pa, lalo na't nag-iisa siyang lalaki rito. So, ngayon, okay na. Wala nang coal, wala nang kahoy. Centralized heating yung bahay, kaya safe si Japit Boy. Okay. Deliver. Mamingka! Nabini. Prosim. Okay. So, labas tayo mamaya. Tinatanggalan ko ng snow yung footpath kasi pag manigas, madulas, delikado. Lalo na minsan lumalabas si Mamingka, nagmuni-muni sa labas, nakikiusyoso. Kaya minarapat kong linisin yung footpath para sigurado na safe siya. Kaya yan, linis-linis muna ng konti si Japit Boy. Dapat linisin yung dinadaanan kasi pag matuyo, tumitigas, nagiging ice, madulas. Kuha ko ng pala, papalahin ko to. Dito, pag nakitira ka, biglain mo rin sila paminsan-minsan. Dalawang bagay lang naman yung mabibigla sila. Sa katamaran at sa kasipagan. So mamili ka pag nakikitira ka. At least pagdating ni Milan at ni Helen, pag pumasok sila, clear na ang daanan. At least matuwa sila, di ba? So nalinis ko na yung alay. Malinis na. Wala nang ice, wala nang snow. So ito, matutunaw na lang yan. So tingnan nyo yung kapitbahay namin. Umorder pa sila ng kahoy. At sigurado ko yung coal niya nasa loob na ng bahay nila. Kasi itong bahay na to, kahit ito mga bahay na to, gumagamit pa sila ng kahoy at saka yung coal. Pero kami rito wala na. So yun. Yan yung kahoy nila, diba? Ubos yan buong winter, gamit yan. Okay, so yun, at least nalinis ko na yung aming alley, yung madaanan, at wala nang snow hanggang dito. At least si Mamingka matutuwa sa akin, di ba? Kahit pa paano. Ganun naman matatanda pag may kusa ka, kung alam mo yung dapat alam mo. Kung hindi mo alam ang gagawin, ang ginagawa ko rito, tinatanong ko talaga siya na ano ba talaga yung ginagawa niyo rito sa pang-araw-araw. So ito, nagka-idea ako nito kasi si Hana rin nagsabi sa akin na itong alley, daanan footpath natin dapat clear. So ngayon, clear, di ba? Okay. So balik ko muna itong pala dito sa pergola. Ayos din, bago pupunta ng Upaba, bago pipick upin si Sofia, papawis muna si Japit Boy. So balik muna tayo sa loob para okay ang dating, ang arrive kay Mamingka.